awit natin ang 206 ng ating mga songbook. Pass mo yan. Bilang panalangin.
dakilang Diyos sa pangalan ng Panginoong Kristo. Muli kami, Panginoon, nagpapasalamat sa gabing ito sa taglay naming kalakasan at sa pag-iingat, Lord, at sa buong hapon ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na provide ng mga pangangailangan, Panginoon. Dapat ko, Diyos, na maitaas, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Narito, Lord, kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kinikilala namin ang aming mga sarili, Lord God, na hindi nakagawa, Lord, na mabuti sa iyong harapan, Panginoon. Tunay na, O Diyos, ang aming nagagawa na mabuti para sa amin, Lord God, ay isang maruming masa, Lord, sa iyo, Panginoon. Ngunit, O Diyos, nariyan ka, Panginoon, mayaman ang iyong biyaya, Lord God, muli mo kaming inabot, Panginoon, sa gabing ito. Kaya mo, Diyos, mapapurihan ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang maglinis ng aming mga puso at isipan, Lord, upang malaya makapasok sa aming mga sidlan, Lord God, ang iyong salita, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mabot sa bawat isa, Panginoon. Tulungan mo, Lord God, na patuloy bigyan ng kalakasan, Lord, at patuloy na magkaroon ng pananampalataya, Lord God, sa iyo, Panginoon. Alalahanin mo rin po, Panginoon, ang mga bumabiyahe pa lang, Panginoon, padako dito sa bahay-sambahan. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ang kanilang mga daraanan, Lord God, ay maging payapa, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na ating Panginoon sa gabi ito, Lord, na gabi ng pananalangin, Panginoon. Ikaw rin, O Diyos, ang siyang mabot, Panginoon, sa mga nanonood ng live, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, ang umabot sa kanila, Lord God. Lalahanin mo rin po, Panginoon, ang gumagawa ng ganitong uri ng gawain, Panginoon. Sa manda ko sila, Lord. Lalahanin mo sila, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang siyang kumatagpo ng mga pangangailangan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa aming pagdulog sa iyo mamaya, Lord. Ay naway, Panginoon, makarating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ang aming mga panalangin, Panginoon. O Diyos, ang siyang umabot sa bawat isa, Panginoon. Wala kami magagawa, Panginoon, kundi ang umasa sa iyo, Panginoon, sapagkat wala kaming kakayanan, Panginoon. Ang lahat ito, Lord God, ay tinitiwala namin sa iyo at binabalik ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo namin Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. At pansamantala pong makakapong bawat isa. Isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. At it's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. At muli tayo narito, mga kapatid, na hindi ito aksidente, mga kapatid, na pumarito tayo, kundi meron tayong purpose, mga kapatid, sa pagparito na dito sa bahay-sambahan, mga kapatid. Amen? At alam natin na lahat tayo may mga pangangailangan sa ating Panginoon. Kaya kakatagpuin natin siya at tayo ay kakatagpuin din ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? At bago tayo tumako sa bahagi ating gawain ng pagbibigay ng testimony o pag-aaliman ng awitin, nais ko muna umawit tayo ng masayang awitin. Sabing, Oh, I Want to See Him, song number 8 ng ating mga songbook. Amen. As I journey through the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows pierce my soul, found without redeem, but my Lord leads me home, through Him I must win. Oh, I want to see. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever, Lord, His saving grace, and all
me life. Amen. Oh, He will give me life. Sickness tears me, makes my soul turn my joy aside. And my Lord goes ahead, leads whatever desire. Leads whatever desire. When in valley low I rose, joy divine. Amen. Oh, joy on the mountain high. And behold my Savior there, leading in the fire. With a tender heart and strength toward the valley low. Guiding me, I can see as I onward go. Oh, heavens. Oh, I want to see look upon His face, there to see forever all His saving grace, and on the streets of glory, let me lift my voice. There's no path, home at last, ever to rejoice. When before the billows rise, when before the billows rise from the mighty, let my Lord direct my heart. He has saved the king, and He leads me gently home. Through His word below, He's a real friend to me. Hallelujah. Friend to me, I know I love Him so. I know I want to see Him. Look upon His face, there to see forever all His saving grace, and all the streets of glory, let me lift my voice. There's no path, home at last, ever to rejoice. Hallelujah. Amen. Kapag natin at Panginoon. At ayan ang nasa masam natin mga kapatid na makita ang kanyang mukha mga kapatid. Amen. At tayo po ay darako na sa pagbibigay testimony para sa ating Panginoon. Nais ko muna tumawag kung meron ng nais magpatotoo para sa ating Diyos. Brother Jenner. Magandang gabi po sa bawat isa at binabalik ko sa ating Diyos lahat ng kataas-taasan ko po ay pasasalamat dahil sa Kanya meron po akong natanggap na certificate na isa sa pinakamahusay na guro. Pero before that po kasi, nagkaroon po ng observation sa school na visitation ng mga master teacher. Tapos, napaka-oddball kasi yung napasukan sa akin na classroom is mga estudyante na hindi sila madaling makuha yung atensyon. Pero gayon pa man, ang Diyos ay acknowledge it na ang Diyos ang patuloy na gumagawa ng mga bagay sa mga napaka-imposible mga bagay upang makabuo ng isang napaka-hiwagang resulta. Kaya yun, nagkaroon po tayo ng munting gantimpala sa opisina. Kaya alam ko ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay na hindi ang aking sarili dahil mas magagaling pa sa akin. I acknowledge God sa mga bagay na yun. Kaya sa Diyos po ang lahat ng puro salamat. Amen. God bless you, Brother Jenner. Palakpakan natin ating Panginoon. Kunin ang Diyos ay matutulong gawin sa atin. Kahit sa mga simpleng ginagawa natin, naroon yung Diyos na patuloy na magbibigay sa ng katimpala ng kapatid. Amen. At mayroon pa po ba? Mag-testimony.
kung wala man, tayo na ako sa mag-aalay ng waiting. Nice kong tawagin si Mr. Kesha and company. Nice ko rin pong balik ng pasasalamat sa ating Panginoon kasi pagpasok pa lang ng November, 2 beses na ako nagkasakit pero ang Panginoon ay nag-provide ng kagalingan 2 beses din. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Salamat. For I know my Redeemer lives, and in the end He will stand on the earth. For I know my Redeemer lives, and in the end He will reign on the earth. So my flesh it be destroyed, yet with my eyes I will see God. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with Him on that day. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with Him on that day. Oh, my heart, it yearns within me for the day when Jesus returns. Oh, my heart, it yearns within me for the day when Jesus comes reign. Though my flesh it be destroyed, yet with my eyes I will see God. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with Him on that day. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with Him on that day. For I know that my Redeemer lives, and I will stand with Him on that Companies. Panginoon sa mga week na yan. At nice ko pang tumawag kung meron. At kung wala man, nice kong samantalay ng pagkakataon na ito. Nice ko rin magbalik ng papulit pasalamat ng kapatid. Actually, nung nakaraan pa to, kalimutan ko lang ano. Pero sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Isang simpleng patotoo mga kapatid. Kasi nung time na papasok na ako sa trabaho, sobrang kumamadali. Naiwan ko yung yung wallet ko. Yung wallet pati yung coin purse. So, hindi ko siya, pagdating ko doon sa may sakayan, hinakap ako nang wala. Babalik na sana ako. Kasi pinara ko na yung tricycle eh. Tapos, sabi ko sa kuya, sige wag na, hindi na ako kasi naiwan ko yung pitaka ko. Sabi niya, hindi, sige, ano ka na, sumakay ka na. So, pinasakay ako ng tricycle driver. Tapos meron ding sumakay din na papunta rin dun sa way ko. Tapos sabi niya,
doon sa may mismong nasa sakyan. Inala ko yan, nawala, yung wallet ko nawala. Nangyari, hindi na naniwala yung tricycle driver. Kumbaga ako lang yung kinayagan niya. So ang sabi niya, ikaw pa meron ka dyan. Huwag mo nagayahin si Kuya. So ayun, sa Diyos lahat ng kupurihan. Kasi alam mo yun, sa simpleng bagay mga kapatid, naiunan ako ng tricycle driver na yun na wala talaga akong ano. So naniwala siya. Kasi wala talaga akong hawak nun. Pero yung kasama ko na sumakay, hindi niya pinayan. So siya nang muna. Kaya yung mga bagay na yun, sa Diyos ko binabalik ang papulit pasalamat kasi kunin ng Diyos ay hindi niya ako pinabayaan mga kapatid. Kaya sa Diyos ko binabalik ang lahat ng kapulitan pasalamat. Amen. At kung wala na po, tayo po ay darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At I hope na bawat sa ay handa na sa pakikinig. Nanyan kung muli ang bawat sana tayo tumayo. Bago ko bigyan sa ating mga haray, mawit muna tayo ng isang awitin sabi, Come Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Oh come, Holy Spirit, I pray. Come, we descend like flowers. Lord, come. Lord, come in thy own gentle way. It's my church. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Kanya, namin Panginoon sa gabi. O come, Holy Spirit, I pray. O come, we thy strength and thy power. Lord, come.
Hallelujah. And as I lift my hand to worship and to magnify thy name, oh Lord, to Holy Spirit, blow through me. It's our church. Blow through me, Holy Spirit. Oh, blow through me. Holy Spirit, oh, blow through me. Oh, blow through me. Holy Spirit, blow through me. And as I lift my hands to worship, hallelujah. Piliin ko ang Diyos ang mga tulingan mo yun sa gabi ko. Hallelujah. To worship and to magnify thy name, oh Lord, through me. Holy Spirit. Isa pa, church. And as I lift my hands to worship, habang tiyatawa ko po ating mga ral, Brother David. And as I lift my hands to worship and to magnify thy name, Lord, through me. Holy Spirit, blow through me. Oh, hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Sinasamba ka namin, O God, sa gabing ito at nawa ang aming pagsamba at pag-awit ay makarating sa iyong luklukan ng awa. Lord, ang iyong biyaya muli ay pagkaloob sa bawat isa sa amin at nawa ang iyong banal na salita, O God, ay maging pagpapala at kalakasan muli sa bawat isa sa amin. Habang kami nagbubulay-bulay na iyong banal na salita, ikaw siyang muli magpahayag sa aming mga puso at magkaroon muli kami ng kapahayagan na nagmumula sa iyo, God. Lord, sa gabi ito, lahat ng papuri at pagsamba, lahat ng bagay na pinagkakaloob mo sa amin at ginagawa mo sa amin sa pang-araw-araw ng buhay, ay pinasasalamatan namin ng mga bagay ko. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. At bago po tayo makakulo, kaya tulad ng ating ginagawa, yung pagbubukas natin ng banal na kasulatan. Hindi tayo nakakatagal ng kapatid. Sa 119 ng Psalms, verse 105. So, saan sa talatang ito? Ipasahin natin. 119, verse 105 ng Psalms. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Yung salita ng Diyos sa gabi nito ay makakapun pong bawat isa. Binabati ko muli sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Muli po tayong pinako dito sa church, Balbalanginan, upang magmulay-mulay ng kanyang salita at manalangin sa ating Panginoon. Wala tayong ibang pag-asa kundi sa ating Panginoon lamang. So, yun lamang ang kinakapag-asa natin na katulad ng nangyari sa ating bansa, wala nang kasiguraduhan. Pero tayo, hindi tayo tawag dito yung nag-worry, yung napabahala sa mga bagay na yun, kasi yun ay katuparan na sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw ay ganyan talaga ang mangyayari. No? Tama ba mga kapatid? At wala na tayong magagawa dyan dahil yan ay sinabi ng banal na kasulatan
Sinabi rin ng ating mahal na propeta na magiging ganyan ang mga huling araw bago dumating ang ating mahal na Panginoon. So sa gabi ito, hindi tayo magpapakatagal sa ating pag-usapan. So hindi ko nag-uusapan natin mga kapatid, ito yung pangalawang part 2 nito mga kapatid at napag-usapan na natin yung tatlong una. Yun yung yun yung apoy, yung fire, yung hammer o yung sabi niya dito yung hammer at yung mirror. Yan yung mga actually ito yan na gamit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na ikinumpara niya ang mga bagay na yan sa kanyang salita. Sa gabi ito, pag-uusapan natin ay ang lamp or lights. So sabi niya dito, ang salita mo o ang salita ng Panginoon sa makatuwid ay mga ilawan natin sa paa at liwanag sa landas. So ito yung pag naglalakad tayo, nagpagbaka tayo sa pananampalataya sa journey natin, maglalakbay natin sa ibabaw ng lupa, ang salita ng Diyos ang siyang ating gabay. No, yan sabi ni ating mahal na propeta, ang salita ng Diyos yan ang guide natin sa lahat ng bagay na nagpapailaw sa ating dinaraanan, kumadalim ang ating dinaraanan. At ngayon, nasa maliwanag na tayong daan, ibinalik tayo kasi ng Panginoon sa tunay na pananampalataya. Nung nagkaroon tayo ng nag-manifest tayo o inahihag tayo sa ibabaw ng lupa, yan ang naging guide natin sa ating paglalakbay, yung salita ng Panginoon. Now, basahin muna natin dito sa John chapter 5, verse 35. So sabi niya dito, sa John chapter 5, verse 35, sabi niya, He was a burning and a shining light, and you were willing for a season to rejoice in His light. So, ang tinutukoy dito na burning light or lamp, sabi niya dito, He was a burning and a shining light. Walang iba kundi ang pinatutungkulan nito o itong taong ito ay si Jesucristo. No? Sabi ng mahal na propeta dito sa message ng Revelation chapter 4, part 3, sabi niya dito sa message nito, Now, what is it? Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, soul, body, spirit, all the same. Now, the lamps are reflecting the Word. So, yung lamp, hawak natin, ito yung salita ng Panginoon mga kapatid, nagre-reflect ito sa Word. The true Word reflects what? What would this lamp, if it was getting its reflection from this Shekinah glory? So, alam natin yung Shekinah glory, yung kalwalatian ng ating Panginoon. It would, sabi niya, it would reflect Shekinah glory. If you got a seminary, your light, you'll reflect the seminary. So, kung galing ka sa seminaryo, o sa Bible school, yun ang i-reflect mong light, yun ang ilalabas mo na ilaw. Kung galing ka naman sa Panginoon, sa tunay na aral, yun din naman ang i-reflect mong light. So, alam natin na ang light, ayun yung word, nagbibigay ng ilaw, John chapter 1, verse 1. Walang iba yan kundi si Jesus Christ. Nasabi ni Jesus Christ, siya ang ilaw ng sanlibutan. So nire-reflect natin yung Jesucristo na Diyos natin. Sabi niya pa dito, sa message niyang The Indictment, and the Word is the Messiah. John chapter 1, verse 1. The Word is the Messiah. You believe that? Well, the reflection of the Word then is what? A reflecting a Messiah, which is the Holy Ghost among us. So ngayon mga kapatid, wala na yung Messiah in flesh form or human form, human body. At sabi ni Jesus Christ, babalik ulit ako, pero hindi na sa flesh, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sabi ni Prophet, sabi niya, a reflecting a Messiah, which is the Holy Ghost among us. He is reflecting Himself thrice too. So nakita yung mga kapatid, sabi ni Prophet, he is reflecting himself thrice too. Thrice. Sabihin na sinusubukan niya.
wherever he can find the lamp. So hindi pala lahat ng tao ay pwedeng i-reflect si Jesus Christ. Kasi naghahanap siya ng kanyang tatahanan. No? At gagawin niyang maging ilaw sa sanglibutan ito. Sabi niya, wherever he can find a lamp that he can look through, that ain't smoke up. So naghahanap siya ang ating Panginoon ng ng lampara o ilawan na paglalagyan niya ng kanyang Holy Ghost, ng Holy Spirit, na hindi, sabi niya dito sa English, sabi niya, smoke up, nauusukan ng ano? Ng creeds and things. He can give light through. So, naghahanap ang Panginoon ng paglalagakan niya kasi lahat ng tao, kahit sa denomination, naghahawak ng Biblia. At alam natin, kababasa lang natin ng Biblia, ito yung ilaw. Tama? Hindi lang tayong naghahawak ng Biblia, hindi lamang tayong nagdadala ng Biblia. So, ang Biblia, sabi nung binasa natin, ito yung ilaw sa ating daraanan. Pero naghahanap ang Diyos na doon siya magre-reflect doon sa taong iyon. Sabi niya, He is reflecting Himself tries to. Sinusubukan niya. O naghahanap siya. At tayo yung nahanap ng ating Panginoon. At kaya sabi niya, yung hindi mga nauusukan ng creeds and dogmas ng mga tao. Ibig sabihin, mga palatuntunan ng mga tao. Ito, sabi ni Prophet sa The Masterpiece. Sabi niya, ito yung isang prayer. Sabi niya, Father God, Thy word is a lamp. The lights that lights, the lights, letter L, capital L. Sabi niya, the lights that lights. Ang ilaw, walang iba kundi si Yesu Cristo, na nag-iilaw, the path of every believer into the presence of God as it carries us like a lantern in our hand. Katulad ng isang ilawan, you have not provided enough that we should see the end from the beginning. So tayo mga kapatid, hindi natin alam ang ating kahantungan o katapusan. Diyos lamang yon. Pero binigyan tayo ng ilawan para mag-reflect sa ibabaw ng lupa at ang nire-reflect natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yun ang pinapakita natin, yung buhay na nasa Jesucristo, yun ang pinamumuhay natin. And sabi niya, but I walk with faith, but as a man would travel through a dark forest at night, and that's where we are. So ganun pala tayo. Dahil ang kapanahunan na ito ay sobrang dilim na. Tama? So ang hawak-hawak nating ilaw, walang iba, yung salita ng Panginoon na nag-iilaw. Sabi nga dito, but I walk with faith. Di ba alam naman natin na tayo lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, mga bagay na hindi mo nakikita. Tama? Kasi yan sinabi ng Biblia na tayo lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng nakikita. Sabi niya, the light that He holds only provides step by step. But the path, though leading upward, just walk with the light. And may the light shine today upon the word. Yung light, kasi ito yung word, kahit basahin mo ng basahin yung word, hindi mo maintindihan kung walang light. Sabi niya, and may the light shine today upon the word to lead us one step farther to the kingdom of God. For we ask it in Jesus' name, Amen. So isang panalangin ito ng ating mahal na propeta na sabi niya, yung light na ito, walang iba kundi si Jesus Christ, na siya maging guide natin habang papataas tayo. Sabi niya, but the path though leading upward. Kasi ang biyahe natin papuntang taas. Sabi nga, biyaheng langit. Tama ba? Yan ang sabi ng Biblia. Just walk with the light. Kasi yung light, nandun sa taas. Kaya pupunta rin tayo doon. Now, sabi niya, the Word of God is a lamp unto our feet that we should be guided then. It's the light that follows the pathway that leads us from victory unto victory. Kasi hindi mo makikita yung light. I mean, yung dinadaanan mo kung madilim. Kaya binigyan tayo ng light, walang iba yung Word. At yung Holy Spirit yung nag-iilaw dito. Kaya sabi ni Brother Branham, ang kinakain
Ha? The Holy Spirit feeds on the Word. Ngayon, sabi niya, iba yung kinakain niya, mukhang kakaiba yan. Hindi yan ang kinakain ng Holy Spirit, yung Word. Kung yung sarili mo daw, sabi niya ganun, ay gumagawa pa ng pangkasalibutan, mga makasanlibutan na gawain, mukhang iba yata yung kinakain ng Holy Spirit. At hindi niya makakain yun. Kasi sabi niya, ang makakain lamang ng Holy Spirit ay yung kanyang salita. Dahil may part sila, magkabahagi sila, magkasama sila. Now, posible bang, sabi niya dito, He anoints his sick servants with his spirit, Hebrews chapter 1, verse 14, mababasa niyo dyan. At posible ba na ang light pwedeng mag-reflect sa man? At yung tao ay maging ilaw. Matthew chapter 5, so lagi natin nababasa to. Verse 14. 5:14 hanggang 16. Sabi dito, Ye are the light of the world. So, sinong nagsasalita? Si Yesu Cristo, at ang sinasabihan niya ay mga tao. Ye are the light of the world, the city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So nakita yung mga kapatid, sabi niya, yung ilaw, kapag nagbigay ka ng ilaw, hindi mo nilalagay sa natatagong lugar. Sabi niya sa Tagalog, isang takalan. Kundi yung ilawan, nilalagay mo para, kumbaga mag-display yung ilaw. Kasi nga madilim ang bahay. Para makita mo yung buong kabahayan mo, kaya nilalagay mo sa istante o sa aparador o sa nakikita yung iyong ilawan. At ganoon din tayo. Inilagay tayo sa ibabaw ng mundong ito para makita ng tao na may Diyos na buhay na nag-iilaw pa rin sa ibabaw ng mundo. Sabi niya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So nakita ng tao yung ilaw na nasa iyo at ikaw yung ilaw mismo, dala-dala mo siya, hindi mo lang siya dala-dala. Kasi pwede mo dalhin ng Biblia na hindi ka nag-iilaw. Dapat yung dala-dala mo yung ilaw, pati ikaw nag-iilaw kasi nakikita sa iyo yung dala-dala mong ilaw. Kaya kapag sabi niya, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Nakita niya, may mga mabubuting gawa. At kapag nakita pala yon, kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin, yung dala-dala mong ilaw, nag-take effect sa'yo, gumana sa iyo, at naging ilaw ka rin, i-glorify nila yung Panginoon sa langit. At sila mismo magte-testify na ikaw ay anak ng Diyos. Okay. Di ba napakinggan natin yung testimony kanina? So, parehas ng case, pero ang isa tinanggap, yung isa hindi. Nasabi ko nga sa inyo, kung minsan may magsasabi sa inyo na kayo ay anak ng Panginoon, anak ng Diyos, na hindi naman nila alam kung, alam nila, basta lang sila, sabi nga ng Tagalog, nagbubungot-bungot, kung lahit. Parang nag-utter lang sila ng words. Pero hindi nila alam talaga yun. Pero sa iyo, kung alam mo yung kasulatan, ibig sabihin nun, pinapatotohanan lamang nila na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Tama, mga kapatid? Kasi dito sa congregation, na lang naman sabihin ng isa sa atin na hindi ka anak ng Diyos. Tama? Magsasabi ba sa atin na ikaw hindi ka anak ng Diyos? Hindi, wala tayong karapatan ng gano'n kasi hindi naman natin alam. Saka lang natutunan na natin na hindi tayo all-knowing. Pero yung mga unbeliever, mga kapatid, kapag nakikita nila yung ilaw na nasa iyo, sino ba yung ilaw? Yung Panginoon. At nasa iyo yung ilaw, naiilawan sila, although hindi sila tumatanggap sa Panginoon, pero nakikita nila na mismo silang nagte-testify na ikaw ay anak ng Diyos. Bakit nag-ilaw eh? Tumambad sa kanila, nasa labas ka. Sila magpapatunay na hindi ka ganito, hindi ka ganon. Ganito yan, ganito yan. Kapag Sunday, nando yan sa kanilang church, hindi mo yan mapipigilan na pumunta sa church. Tama ba?
Sila magsasabi sa ibang tao kung ano yung ginagawa mo. At sa pamamagitan nun, nag-glorify yung Ama sa langit. Natutuwa. Bakit? Kasi tinetestify nila, hindi, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Eh, paano pag hindi? Pupunta ka sa church, tapos pagdating sa labas, hindi naman pala makatotohanan ng pagiging Kristiyano mo. Sabi nga ni Prophet, it's unbecoming Christian. Ano sabihin sa'yo? Para kang yung asin, sabi sa Bible, di ba? Sabi ni Jesus, nawalan ka ng ala, tatapak-tapakan ka ng tao. Hindi ka na sasabihin na, hindi yan. Hindi man tunay na anak ng Diyos eh. Tapos na ngayon. Pero kapag nasa yung ilaw at nakikita nila yung ilaw na nasa iyo, sila mismo magte-testify na anak ka ng Diyos. Now, Matthew 25:1, di ba? Lagi natin ito nababasa. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. So may lamp sila. Sabi niya yung 5, may sabi niya ganon, may mga oil sila, pero yung wala, yung 5 naubusan nung dumating yung bridegroom. So parehas tayo, may Bible na dala, kahit denomination, mga churches na yan, meron din silang Bible. So maliwanag yan, sabi ng ngalang propeta, wala lang silang pagtanggap sa Espiritu Santo. Kasi yun ang oil. Sabi nga ng actual dream nito, pero ito sinasabi rin ng message prophet. One time may nanaginip na dalawa sila, yung isa malinis na oil lang kayong lumalapit sa kanya. Yung katabi niya, magkatabi lang sila, parehas mananampalataya, yung isa lumalapit, itim na oil, di ba crudo yun? Yung itim. Ano bang oil sa Bible? Ano bang oil sa message prophet? Nagre-represent sa banal na Espiritu Santo. Bakit yung kanya malinis, clear, pure, pero yung katabi niya, itim. So ano ibig sabihin nun? May Espiritu pero itim. Mapandae eh. Di ba? Hindi sa Panginoon yun. Kasi ang sa Panginoon, ang Holy Spirit, yun ay pure. Amen. Malinis. Now, so nakita natin na mga tao ang tinutukoy. Sa una, ito basahin natin, Revelation chapter 3:1. Sabi ng Bible, and unto the angel of the church in Sardis write, these things saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. So nakita nyo, merong 7 spirits of God. So, sa message prophet, ito'y mensahero sa bawat kapanahunan. At pangalawa, itong lights na tinutukoy ay mga mananampalataya. Katulad ng binasa natin kanina sa Matthew chapter 5. Ang Diyos siya ang ilaw at gumamit siya ng 7 spirits of God, which is the 7 messengers sa bawat kapanahunan, para mag-ilaw. Ang dala-dala nila ay ilaw din para magbigay sa bawat mananampalataya ng ilaw para mag-ilaw din yung mga mananampalataya. Hindi lamang yung mga messenger. Naintindihan ba natin mga kapatid? Once again, as in the previous 4 ages, sabi ni Prophet, the Spirit is revealing our gracious Lord to us by setting forth His wonderful attributes. So yung attributes ng Panginoon, mga katangian niya, mga kanyang nature, tinitake effect natin, ibig sabihin, nagmamanifest sa ating buhay. Kung ang Diyos ay maawain ka din. Kung ang Diyos ay mapagmahal ka rin. Bakit? Yun ang karakter ng Diyos. Yun ang kanyang attributes. No? Sabi niya, this time as He's standing in the midst of the church, we see Him as the one with the 7 spirits of God and the 7 stars. We know who the 7 stars are, but we will have to find what the 7 spirits refer to. So sabi niya, ito basahin niyo lang mga kapatid. Or 5:6. Saka Revelation. Ayan, 3:1. Diyan, pag binasa nyo dyan mga kapatid,
ang tinutukoy mga tao. Sabi niya sa chapter 5 verse 6 ng Revelation, "And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the four beasts, and in the midst of the elders stood the Lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth." To begin with, we know for certainty that these verses are not teaching a new contrary doctrine to John chapter 4 verse 24, for God is a spirit. Tama? But this is like 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 11, wherein we find one spirit manifesting himself in 9 ways, sabi ni prophet. Thus we know that the 7 spirits of God mean it is the one and same spirit coming forth in a 7-fold way, sabi ni prophet. Now in Revelation chapter 4 verse 5, these same 7 spirits are called lamps of fire burning before the Lord. Ibig sabihin, nag-aapoy. So mga tao, since John always used nothing but Old Testament symbols in the Revelation, we go to the Old Testament and find from Proverbs chapter 20 verse 25. So mababasa niyo dyan na ang tao ang tinutukoy. Proverbs 20 verse 27. Sabi dito, "The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly." So nakita niyo, ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon. So sa makatuwid, ang tinutukoy ay tao. Na tayo nag-iilaw. These 7 spirits are found to be associated with man. John the Baptist in John chapter 5 verse 35 was called the burning light, which should actually be translated as burning lamp. So sa mababasa niyo pa yan sa Zechariah chapter 4 verse 10 na may 7 eyes, at yan yung sabi niya yung 7 eyes ay refers to men, they. So thus we see that the eyes of the Lord in this instance are men, of course. They will be anointed men full of the Holy Ghost, for God's ministries are not in the power of man, but not in the power of men, but of the Holy Ghost. So may kapangyarihan tayo mga kapatid na nasa atin, ito'y binigay ng Holy Ghost. So sabi ni Jesus Christ sa huling araw, ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan sa iglesia. Kaya sabi ng chapter 2 ng Joel, ang mga kabataan ay makakita ng vision, magkakaroon sila ng dreams, may mga gifts na ibibigay sa kanila. Para saan? To glorify the Father. Manifesting of the gifts sa huling panahon. Kaya magugulat na lang tayo, may mga ganito palang nangyayari sa atin. Hindi natin alam. Bakit? To bring warning in the church. To edify the church. Hindi yan na, marunong ako sa ganito, may gift akong ganito. Hindi. Tayo lamang ay mga instrumento ng ating Panginoon to glorify the Lord. Hindi natin kukunin yung glory sa ating Panginoon na marunong ako sa ganito, kung wala ako, hindi sila mabubuhay, hindi sila magpapatuloy sa pananampalataya, ako lang meron ito, at ipagmamalaki mo sa tao na gano'n. Hindi. Ang glory ay dapat mong ibalik sa Panginoon kasi yan ay mga gifts lamang na ibinigay sa bawat isa sa atin at pwedeng pawiin ng Diyos. At sabi ni Brother Branham, di ba lagi ko sa inyo sinasabi lagi na kahit wala na akong gifts, kahit hindi na ako magpagaling ng tao, kahit hindi na ako gumaling dito, basta makasama ako sa Kingdom of God. Kasi meron nga ako niyan, hindi naman ako makasama, so wala din. Bakit yung mga gifts na yan, binigyan din ng ibang churches? Di ba nagpapagaling sila? Naglilihan sila, gumagaling din. Alam niyo ba may nangyari sa panahon ni Brother Branham niya kung nagbabasa kayo ng mensahe? Si Jack O, isa siyang kilalang minister ng time niya, convert sa panahon ni Brother Branham. May pinagaling siya. Nung lumapit na yung bata, nung lumapit na natumba. Kinasuhan siya sa korte. Ngayon, parang di na yata ubra yung ganung sagot Sa Amerika naman nangyari. So, kinasuhan siya ng magulang kasi nga, yung bata, imbis na gumaling, natumba. So,
Kinasuhan si Jack O. Alam niyo ba yung sagot? Ng isang nagtanggol kay Jack O, na isang minister na parang ni Barbanam na meron ding minister naman ng divine healing. Alam niyo yung sinagot niya? Yung nangyari kay St. Peter at kay Jesus. Nung nakita ni Peter, si Jesus na multo. Ano sabi ni Jesus? Lumapit ka. Di ba nung paglapit niya, lumalakad na siya eh. Tama ba? Nung malapit na kay Jesus, lumubog. Sabi nung judge, wala na, tapos na usapan. Dismiss yung kaso. Yung sinampa. Kasi yun yung sagot. Ewan ko ngayon kung uubram pa yung ganun sagot sa Bible. Eh ngayon, di ba kapag hindi ka pa under oath eh, hearsay lang yun. Accusation lang yun. Kailangan mag-under oath ka ngayon. Di ba? Yung panahon na yun, pwede mo pala yun. Di ba? Sabi niya, si Peter ngayon, nalubog eh. Ganon din yung bata, sabi niya, nung malapit na natumba. Eh, ganon din naman yun eh. Sinagot niya rin ng ganon. So nakita niyo mga kapatid, mga gifts nandyan lang yan. Pero we give God the glory sa lahat ng mga bagay na yun. Kasi we're just instrument of God. Now, so nakita natin mga kapatid, sa 1 Corinthians, kung babasahin niyo yan ay manifestation ng gifts, nag-ooperate sa church, pero isang Panginoon lamang. So kung mababasa niyo sa Bible, sabi niya, dinivide niya ang kanyang espiritu katulad sa Day of Pentecost. Imagine niyo, isang Diyos pero 120 sa bawat ulo ng bawat mananampalataya. Ang Espiritu Santo. No? Ganun makapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang biglang lumitaw. Kaya niya rin biglang mawawala. Katulad ni Melchizedek. No? Kasi nga, Jesus, sabi nga ng mahal na propeta, God is Elohim. Ano bang Elohim? The self-existing one. Kaya niya magpakita, gamitin ang nature, kaya niya gamitin. Yung creation niya, kaya niya gamitin para magpakita sa tao, katulad ng panahon ni Moses. Burning bush, pillar of fire. At sabi ni Moses, gusto ko ikaw, ang makita ko. Sige, magpapakita ako, tatakpan ko ang iyong mukha. Nagpakita at nakita ni Moses, katulad ng likod ng tao. So, ang Diyos pala ay tao. Pwede rin pala siyang gumamit ng nature. Sa panahon ni Job, naging whirlwind siya, ipo-ipo. Kausap si Job. So, ganun ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi mo masasabi na hindi siya kumikilos sa ngayon. Kasi nga, sabi ni Jesus Christ, babalik ulit ako, magbibigay ako ng comforter, walang iba, si Holy Spirit. Sabi nga ni Prophet, yan ang ating damit. That is our wedding garment. Ang alin? Ang Holy Spirit. May one time, recently lang pala, mga kapatid, nagtanong sa akin, ano daw damit na isusuot natin? Kasi daw may damit na pinapasuot sa atin. Sabi ko, ano naman tanong yan? No? Damit daw eh. Wala naman sinabi si Prophet na magdadamit tayo ng ganito eh. Ang damit ay yung Holy Spirit, sabi ko gano'n. Kasi kung yung damit pa rin na ganito, wala na yun. Paano yung kabulukan? Mabubulok to eh. Tama? Na pati yung katawan mo nga, papalitan. Minsan yung mga tanong na gano'n, sorry pero minsan may nagtanong doon sa namatay na eh, mayroon daw, kwent daw yung Diyos. Yes, may nagtanong sa kanya na ganyan, minura niya eh. Kita mo ng tao yung si Jesus, tatanong mo kung may kwent o wala. May tuhod niya eh, may mata nga eh. Namura pa tuloy na nagtatanong. Kasi minsan di na nag-iisip yung yung pet, kung alaw lang yung nagpagmura, namura mo na nagtatanong ng gano'n eh. Alam mo na tao eh. Very rare yun, yung walang ganun. Pinaglidaw sa palaka yun. Pero kung normal na tao, kumpleto ka niya. Now, so, sabi niya dito, sabi ni Prophet, they are His eyes, and they are His lamps. Yung messenger. Who these 7 men are can easily be seen because the next phrase calls them the 7 stars, which are already known to us as the 7 messengers to the 7
ages. Sabi niya, how beautiful that is. See, the star was meant to reflect light. Kailan? Sa umaga. Hindi, sabi niya, at night. Asan tayo ngayong kapanahunan? Sa madilim na kapanahunan. At tayo nagre-reflect sa ibabaw ng lupa. Kaya hindi pa rin ma-destroy at mawasak ng Diyos ang ibabaw ng mundong ito dahil nandito ka pa. Nag-iilaw ka pa eh. At may mga taong nagte-testify na ikaw talaga yung ilaw. Naiilawan sila. Pero ang problema, minsan ay talaga nilang lumapit. Ay talaga nilang lumapit. For the sun has gone, so wala na yung sun. Tapos na. Sabi niya ganon. Just so messenger typified as a star to each age was to reflect the light of the sun. I-reflect mo pala yung light of the sun, S-O-N. Nandito tayo ngayon, i-reflect natin yung ilaw ng ating Panginoong Kristo. And they all did this by the Holy Spirit. Nagagawa pala natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. No? Paul was the first messenger and said in Galatians chapter 1 verse 8 that any angel, any messenger, any vicar, no matter who he was, pag nag-preach siya, sabi yung ganon, against this gospel that we preach, at kung mapapansin nyo yung Galatians chapter 1 verse 8, pinatunayan pa niya sa verse 9. Inulit niya yun. Kung sino man mag-preach against sa word nito, contrary sa word na ito, ay mga takwil, mga sumpa yan. Pero marami, nakita nyo na yan. At yung mga pinanggalingan yung religion against sa Bible. Pero nandito ka na sa full word. Marami nagsasabing full word, pero hindi nila sinasabi yung katotohanan. No? Sabi niya dito, Paul knew that after he was gone, grievous words would come in. Diba? Acts chapter 20, verse 29 to 30. And he knew that Satan himself could appear as an angel of light. So tandaan niyo mga kapatid, si Satan could appear. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, andyan niya. Nag-iilaw din siya. Kaya ang angel mga kapatid, sabi ni San Pablo, ay tanggapin mo siya as angel. Bakit? Kahit tao siya, ay siya ay angel. Ibig sabihin ay earthly messenger. Kaya maraming nagsasabi na hindi dapat sumunod sa tao. Kaya dito sa mensahe. Dapat hindi sumunod sa tao. Hindi sumunod sa tao. Dapat sa Panginoon daw. Di ba? Tanay mo, may pastor ka ba? Meron daw. Hindi nakasunod sa tao. Hindi ka na. Yung utak. Hindi yung mga gumagana eh. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Sabi ng iba naman nandito nung bata pa ako, ang pastor ko ay si Jesus. Si Jesus daw yung pastor niya. Pero pag linggo, nasa lupa, hindi umakit sa langit. Babae yun eh. No? Sa Jubilee, ang pastor ko. Ito naman siya, pastor natin, ang pastor of all pastor, ay si Jesus Christ. Tama, di ba? Yun ang pastor niya. Pero hindi naman siya nakakit pag linggo sa langit. Nasa lupa naman. No, nakita niyo yung hindi pagka hindi tumatama yung utak. Kung si Jesus yung may nasa langit, tagal na doon sa langit, umakyat na. Dapat umakit ka rin doon kasi siya Diyos mo eh. Maliwanag sa binabasa natin na ang Diyos naglagay ng mga ilaw sa ibabaw ng mundo. Naglagay ng pastor, kaya yung mga taong gano'n, ayaw nila nang nakokontrol. Ayaw nilang sinasaway sila at itinatama. Yun yung mga ugaling doon. Mga backslider. Nakita nyo? Meron naman nagsabing si teacher siya at ang kausap niya, pastor lang na grade 6 na third year high school. Kasi siya teacher, magaling. Siyempre, pag na-teacher ka, tapos ka ng kolehiyo. Sabi niya sa pastor, grade 1 ka lang. Ibig sabihin sa Revelation, grade 1 lang yung pastor, siya grade 2. Pero tanongin mo kayo, may pastor, wala naman. Nakita niyo? Grade 2 yung kanyang Revelation, yung pastor, grade 1 lang. Dapat nagpalit na kayo, ikaw naging pastora. Siya makikinig sa'yo. So nakita niyo, ang katalinuhan ng tao ay ipinapahiya ng Panginoon. Hindi mo pwedeng dali ng katalinuhan dito sa mensahe, dito sa Biblia, kasi
Mababaliw ka talaga dito. Doon pa nga lang sa nobya eh, tayo bride. Tama? Bride ako, bride din ba ako lalaki? Dapat bride yung ako. Diba? Sabi ng pastor, hindi ko maintindihan, nagpastor yun eh. Hindi ko maintindihan para sinto, sabi ko sa mga nung una. Ba't tinatawag tayong bride? Eh, lalaki babae. Dapat, tayo, bride pala ako, lalaki ako eh. Naintindihan niya na pala, sons and daughters of God. Termino lang pala yun. Kasi ang lalaki si Kristo, tayong pakakasalan, lalaki at babae. Kasi kapag gano'n, babae lang pakakasalan. Tayong lalaki, wala na. Natapon tayo sa impyerno. Lalaki lang pakakasalan ni Kristo kasi si Kristo lalaki. Alam naman tayo pakakasalan ni Kristo na lalaki, hindi parehas na yun. Kaya, yung utak ng tao, hindi umaabot eh. Ang bride mga kapatid, composed of men and women. Kaya sons and daughters. Termino lang yan ng Biblia sa kanang mensahe ng ating mahal na propeta. Hindi tayo na maguguluhan. Now, so sabi niya dito, nag-warn si San Pablo, sabi niya, sa mga bagay na darating. Now, Paul had baptized in Jesus' name and rebaptized where people had not been so immersed. So, Acts chapter 19. So, he set the church in order and taught the proper use of the gifts of the church, of the Spirit, and confirmed that they were to remain in the church till Jesus come. So, nakita niyo mga kapatid? Sabi niya, yung gifts, yung operation ng church, ng gifts sa church, yung proper use niya, hindi may nag-speaking in tongues diyan. Ha? May nagpe-pray dito, may nagpe-preach dito, tapos may mag-speaking in tongues, yun ay out of order. So alam natin yun. No? Na pag may nangangaral dito, mananahimik ko na sa Espiritu. Bakit kamo? Yung Espiritu ay nagpapakumbaba sa another Espiritu. Sabi, ang utos nga ni San Pablo dyan, saka ni Barbanam, kung may mga ganyang gifts, tatawagin sa isang room at doon mo sasabihin yung sinasabi ng Espiritu through speaking in tongues. At ililista yan. Titingnan kung mangyayari. Hindi yung may nagpipreach dito, may tatayo dyan, mag-speaking in tongues ka, ha? Sinisira mo yung gawain. Hintayin mo yung time na para sa iyo. Tama ba mga kapatid? Natinayos yan ni San Pablo, pati ni Barbanam. Pero iba gusto ng speaking in tongues. Nasabi niya na impersonate yan ng devil. Pinakamababa pa yung ginusto mo. Ha? Kasi gawin ni Satan yan. Magsalita. Sabi nga niya, pinapababa nga yung tent eh, sa kanyang meeting eh. Nagkakas niya ng spell. At yung witch, inuuga yung tent. Pero sabi niya, di umuber sa kapangyarihan ng Panginoon sa harapan ko. Kaya yung mga taong yun, sabi ni Prophet, nung nakaharap niya yun sa India, sa Africa, hindi sila manalo. Sabi natin yung term na manalo. Hindi nila kaya yung kapangyarihan na nandun sa Prophet. Kaya mga kapatid, kapag nasa yung kapangyarihan ng Panginoon at yung Diyos ay nasa iyo, sabi nga ni Jesus Christ, kahit yung gates ng hell, hindi mananaig sa iyo. Huh? Now, so sabi niya, yung gifts na ito, ng Holy Spirit, ay mananatili sa church hanggang dumating si Jesus Christ. So, may mga gifts sa atin, may mga nakakakita ng vision or dreams. Huh? May mga gifts na tayong iba sa mga ministry natin. Mananatili yan hanggang dumating si Jesus Christ. Mag-ooperate yan sa church. Huh? Sabi niya, so we see the seven spirits actually refer to the one Spirit of God, working out the will and word of God in different generations. I would like to illustrate that from the word, the Spirit of God was mightily upon Elijah. Then that same Spirit came upon Elisha in a twofold effect. Then centuries later, the same Spirit, which we call the Spirit of Elijah, in order to describe its ministry, came back upon John the Baptist. So nakita yung Espiritu ng Panginoon, ginagamit yung mga tao palipat-lipat lamang. Pero just one Spirit. Hindi magkakaiba. No? At yung Espiritu na nasa atin at nasa mga puso ninyo mga kapatid, yan yung Espiritu na doon pa
Sa Old Testament. No? Sa iba't ibang panahon na nanasa mga puso ng bawat mananampalataya. So sabi niya, as Jesus went away, He told the disciples to tarry until Pentecost, at which time the very same Spirit that was upon Him, so na, yung Espiritu na nandun kay Jesus Christ, sabi niya ganon, would come back and fall upon them and fill them. Then that called out body, the church, would be in His stead. Ibig sabihin, magiging kahalili tayo ni Jesus Christ. Kasi wala na si Jesus Christ in flesh form. So, bumalik siya in spirit form at siya nananahan sa ating mga puso. Tayo ngayon ang kahalili ni Jesus Christ na magre-reflect ng ilaw galing sa Kanya. Huh? Sabi niya, would be in His stead upon the earth, taking His place. So, ito, ginamit rin kasi ito nung pinanggalingan yung reliyon, kaya naging vicar of Christ. Na siya ang kahalili ni Kristo sa ibabaw ng lupa. Kaya kung sabihin niya, yun ang nasusunod. At mga palatuntunan ng tao, ang pinatutupad, hindi na palatuntunan ng Panginoon. Labas na eh. And because that same Spirit that was in Him would be in them, they would do the very same works. Kung nagpagaling si Jesus noon, magpapagaling pa rin si Jesus ngayon. At maniwala kayo sa hindi, nagpakain si Jesus Christ, tama? 5,000. Isang araw, matutupad din yun. Nananampalataya ba tayo mga kapatid? Na minsan wala kang makain, sabi ni Prophet, at magsasabi ka lang na magkaroon ka ng pagkain. Pagdating ng time na yon, ay magkakaroon ka. Just speak the word. Pero sabi nga isang nabasa ko sa internet, kung ngayon daw nangyari yung pagpapakain ng 5,000, alam niyo na mga tao ngayon eh. Nabasa ko. Ang bihira naman ito sa akin. Kapag ngayon daw, yan ba tinapay Jesus, gluten-free ba yan? Talagang gluten-free? Yung bang isda na yan, Jesus, ano ba yan? Locally made ba yan? I mean, dito lang sa ating local. Baka ano eh. So nakita nyo? Pero noon, walang tanong-tanong, pinakain. Walang nagreklamo, hindi ako makain ng white bread eh. Wheat bread lang. Tama? Hindi ko makain ng tilapia. Lord, gusto ko bangus lang. Wala kayong mabasang gano'n. Nagreklamo sila, tanong sila, meron bang ganito? Hindi, kumain sila. 5,000. Eh ngayon, di ba? Ay, hindi ako pwede dyan. Bakit? Doon lang ako sa gluten-free. Doon lang ako sa binigyan ka ng milk. Sabi nga nung kasama namin ng bata pa ako gusto Marikina eh. Hindi ako makain Sister Auring ng tinapay na walang palaman. Eh siyempre wala naman, di naman siya kumahalon yung buhay namin eh. Hindi daw siya kumakain, di napatigil si mama nun. Kain ngayon walang palaman. Tandaan niyo mga kapatid, pagdating ng squeezing time, pag kung ano yung nandiyan sa harapan mo, hindi ka na maghahanap. Hindi ka na makabili. Hindi ka na makabenta. Pag dumating ka sa time na gano'n. Now, and any people that is truly the body of Jesus Christ, the true church, will, sabi niya, manifest the same works as did Jesus and the Pentecostal church, because the same Spirit will be in them. So yung Espiritu na nandun kay Jesus Christ sa panahon ng Pentecost ay mapapasa atin. Any other church that does not have the Spirit and the manifestations is going to have an account to God. So pag hindi pala nag-operate ang Espiritu ng Panginoon sa isang church, walang manifestation ng gifts, walang manifestation na sinasabi ni Jesus Christ na mga ginawa niya noon at gagawin pa natin ngayon, sabi niya ganoon, is going to have to account to God. Magsusulit sa Panginoon. Bakit hindi nagkaroon? Bakit walang manifestation ng aking gifts dyan? Katulad ng talento na nagbigay si Jesus. Binigyan ng 5, binigyan ng 3, 2, 1, tinago pa. Bakit hindi mo pinalago?
No? Pero sa ating mga kapatid, praise the Lord, nag-take effect yung gifts ng Panginoon. Nagkakaroon ng manifestation. Hindi lang ngayon, kahit noon pa. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, si Rowling, si Pastor, meron silang notebook. Simula tumanggap sila sa Panginoon, 1983, may notebook sila ng mga dreams. Nakasulat yun at sinusulat din yung kung kailan nangyari. Kung kailan ang naginip, kung kailan nangyari, nakasulat. Hindi ko na nga lang naabutan na itago. Ang dami. No? So kumikilos ang Panginoon. Hanggang sa ngayon mga kapatid, kumikilos ang Panginoon. Nagbibigay ng warning sa bawat isa. Sabi nga ni Branham, ang warning na yon, nasa sa iyo na kung tanggapin mo hindi. Kasi pag tinanggap mo yan, you must glorify God kasi nagkatotoo. Pero mababago yan. Pero kung hindi mo tinanggap, you refuse God. Ni-refuse mo yung warning, sige ka pa rin, ngayon na yung warning, saan ka mapupunta? Natural, magka-backslide ka. Yun naman talaga pupuntahan yan eh. Manghihina ka na sa pananampalataya. No? Bakit ka mo? Sabihin mo na naman, ako na naman. May mga ganyan ba kayo namit na tao na ako na naman pinatamaan. Tandaan niyo mga kapatid, ang pulpit nito, sabi ni Prophet, this is a strong pulpit. This is not a weak pulpit. Dahil ang pulpit na ito mga kapatid, this is the throne of judgment here on earth, sabi ni Prophet. The closest thing, the closest place in heaven. This is sacred. Bakit kamo ito ay sacred? Dahil ang lumalabas dito ay pawang salita ng Diyos, purong salita ng Diyos. Now, we can see that Jesus Christ is revealing Himself through the ages by His Spirit in the messengers. They are as Moses was to the children of Israel, as he had the revelation for his day. So each messenger had God's revelation and ministry for that day. Thus when we see that the messengers are in His hands, yung messenger nasa kanyang kamay. Tama ba? Sabi ng Revelation. Ikaw ba ay nasa kanyang kamay? Nasa kanya ka rin kamay at nakaukit pa yan sa palad ng Panginoon. Kapag ginawakan ka ng Panginoon mga kapatid, hindi ka mawawala. Ngayon, nawala ka. Kasalanan mo na yun. Baka ikaw yung nakahawak, hindi yung Diyos na nakahawak sa'yo. Tandaan niyo mga kapatid, lahat ng binigyan ng Ama kay Jesus Christ ay hindi ko nawaglit. Maliban lang dun sa Son of Perdition. Ngayon, nawaglit ka, naka-Son of Perdition ka rin. Lahat ng nasa kamay ng Panginoon hindi niya maiwawaglit maliban kay Son of Perdition. Now, thus when we see that the messengers are in His hand, we see the Lord identifying Himself with these men and granting them His power. So binigyan ng kapangyarihan yung messenger. At hindi lamang yung messenger ang binigyan ng kapangyarihan, kundi pati ikaw. Bawat mananampalataya yan eh. Sabi ng Mark chapter 16, di ba? Lahat na sumampalataya, ang tanda ay iiwan ka? Hindi, susunod sa iyo. May dineposito ka? Kaya ka may wini-withdraw. Pero kung wala kang ma-withdraw, lahat ng panalangin mo parang hindi sinasagot ng Panginoon, yung buhay mo parang wala lang, baka hindi ka na sinusundan ng tanda. Baka, sabi nga ng mundo, tumatanda kang paurong. Dapat sumusunod yan. Sa bawat panalangin mo, simpleng panalangin, ang Diyos ay nagbibigay ng katugunan. Kasi pangako ng Panginoon yan. Na lahat ng hingin mo sa Panginoon, sa pamamagitan niya ng kanyang banal na pangalan ni Jesucristo, ang Diyos ay tutugon. It is enough that He has associated Himself with the whole church, which we saw when He was seen standing amongst the 7 golden lampstands. Nor is it even enough that we see the fivefold ministry of Ephesians chapter 4, verse 11. For in each age, sa bawat kapanahonan, sabi ni Prophet, the church goes astray. And it is not just the laity, hindi lamang yung ordinary tao o yung mga member. Sabi niya, but the clergy, sabihin yung mga ordained ministers, mga pari, mga pastor. No? Kaya si Jesus Christ o ang Panginoong Jesucristo sa bawat kapanahonan nagbibigay ng major messenger, major prophet. Para ibalik sa katotohanan. At ganun ang ginawa ng
seventh messenger sa atin, binalik tayo sa katotohanan. No? Hindi siya nakontento ang Panginoon na hindi kayo balik sa katotohanan. Kasi lahat na ligaw ngayon eh. Hindi mo na alam kung anong tama o mali. Di ba? Bakit kamo ito yung pinakamadilim na kapanahunan? Ito yung panahon na malahininga, hindi buhay, pero patay. Sabi nga ng Bible sa Revelation, di ba? Itong Laodicea, buhay. Pero patay sa Panginoon. May damit, pero hubad. Nakita niyo, may damit pero hubad ka? Wala namang ganun eh. Pag sinabing may damit ka talaga. Pero ang sabi ni Barbanam, magaganda yung damit nila. Pero yung katotohanan wala sa kanila. Hubad. Sa paningin ng Panginoon. Now, shepherds are wrong as well as sheep. So, napakahirap nun. Yung shepherd, yung nagpapakain at yung pinapakain, pare-parehas ng mali. Then God brings Himself on the scene as the chief shepherd in the ministries of these 7 men to lead these people back to the truth. So yung mga 7 messengers, mga kapatid, yung Espiritu ng Panginoon na nasa kanila, ibinalik sa katotohanan at ganoon ang ginawa ng Panginoon sa ating ngayon. And the abundant power of the truth, God is His people. All of His people. For if any man has not the Spirit of Christ, he is none of His. Kapag wala ka palang Espiritu ng Panginoon, hindi ka kay Kristo. Malinaw yan. Sinabi ng Bible yan, tama ba? At hindi mo makikilala ang Espiritu Santo. Hindi mo makikilala ang Panginoong Jesucristo kung wala kang Espiritu Santo. And He is the Word. That would be the Word recognized in the people, but He has placed a special leadership in these men. So nakita nyo, marami kasing nasa mensahe na ayaw nila na one-man leadership. Na malinaw sinasabi ng prophet, may mga special leadership in these men of His own choosing. Mapinili ng Panginoon na mag-lead sa tao. Hindi lahat, sabi nga ni San Pablo, lahat ba ay propeta? Lahat ba ay tagapagturo? Imagine niyo, lahat, 100 yung tagapagturo, wala na makikinig. O lahat tagapakinig, wala namang magtuturo. So hindi ganoon ng Panginoon, may tagapagturo pero hindi marami. Sabi nga, thousands yung instructor pero may isa lang, teacher. Katulad ng kasama namin na pastor. Hindi pa nga pastor tao kay pastor eh. Brother Florenio, punta tayo. Mag-share natin. Yung di matandang kapatid niya yun. Sakay kami doon sa Pajero. Punta namin doon. Alam niyo ba ang presentation niya sa ganyan? Sabi niya, ano lang yan eh. Iba-iba kasing dinadala niya ang ministro doon para mag-share. Hindi naman na-convert. Imagine mo, ang daming sinama mo na mag-share ng word pero hindi lang na-convert. Hindi niya na-convert yun. Bakit ka mo? Yung paliwanag pa lang niya, sablay na. Para daw maraming tagapagluto ng putahe. Hindi mo naman magagano ng salita ng Panginoon eh. Dapat may trusted person ka na mag-share ng word kasi iba-iba utak niyan. Kahit isang mensahe, di ba? Isang mensahe, iba-iba yung paliwanag sa mensahe. So hindi siya mismo, wala siyang pastor. Kasi hindi mo siya matuturuan. Dahil yung mga pastor na napupunta sa kanya, mas nauna pa siya doon sa mga pastor. Paano mo siya matuturuan? May sarili siyang golden nuggets. Nagbabasa siya ng nuggets. Ang problema, wala lang siyang kapahayagan na kailangan ng pastor. Paano mo siya maililid? Dahil linaw sinabi ni prophet na sabi niya, He has placed a special leadership in this man of His own choosing and through the determined counsel of His own will. They appear once in each age. They appear once in each age. Kaya sa panahon natin ngayon, meron tayong kinikilalang propeta, hindi siya Diyos, kundi tagapagsalita ng Diyos.
Ano ba? At nung tagapagsalita ng Diyos, walang iba yung propeta, that is mouthpiece of God. Nung nawala na siya, sino magtutuloy ng ministry niya? Patay na siya eh. Di ba? Ang sabi ni Berban namang magtutuloy nito, yung nobya ni Kristo. Tayo. Bakit kamo may major prophet? Meron din mga minor prophets. Actually, ano bang ginagawa natin? Sabi ng Revelation, pag sinabing he must prophesy again, big sabihin, you preach again. Saan? Hindi lamang sa pagsasalita ng salita ng Diyos, kundi yung buhay mo, kung i-preach mo rin yan. Bakit? Sabi ni San Pablo, ye are the written epistle, walking. Ano ba? Yun ang yun ang pangaral ng isang, lalo sa kababaihan. Di ba? Nagpipreach ka na saan? Sa iyong kasuotan pala. Sa kalalakihan, ganun din sa kasuotan. Sa pag-uugali. Bakit dinidisplay mo yung attributes ng Panginoon? Bakit? Nasa iyo na rin yung attributes ng Panginoon. Nag-iilaw ka na rin. Di ba? It is the same spirit in them. Sabi niya, they have a man of their own choosing, yung pinanggalingan yung reliyon noon. Mali kasi yung paniniwala nila. Sabi niya, they have a man of their own choosing, one after the other, none producing the power of God. Ang problema kasi nung lumitaw yung reliyon na yan, namatay yung kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Wala nang pagpapagaling. Pero sabi ng Book of Joel, sa huling araw, i-restore ko lahat ng mga bagay nito. At na-restore sa panahon natin ngayon. Dati hindi ka naniniwala na may pagpapagaling through lay hands on the sick. Tama? Pero ngayon mga kapatid, yung pala sinasabi ng Biblia, na kahit anino mo, gagaling yung isang may karamdaman. Nanampalataya pa tayo din mga kapatid? Mangyayari yun. Bakit nangyari sa panahon nila San Pedro? Nung dati parang diyan pa ako nun. Bata-bata pa. Nangyari kaya. Anino, tas gagaling yung isang tao. Nababasa eh. Siyempre, kakapusan mo pa ng ano nangyari? Pero sabi ni Jesus Christ, ni San Pablo, ni Berbanam, sabi niya, huwag kang mag-doubt. Mampalataya ka lang mangyari yun. Kasi ba mangyari mga kapatid? Pag nangyari yun, may tapos sa kalagitnaan natin. Ha? Yung spirit of discernment, bago mag-rapture, mangyayari yun. Ang laman ng puso ng bawat isa, sasabihin sa'yo yan, ito ganyan. Magko-confess ka ngayon, i-acknowledge mo yun, then repentance. Kasi ayaw mo maiwan sa ibabaw ng lupa. Paano kung nireject mo? Maiwan ka sa rapture. Yung warning na yun, di mo tinanggap. Mangyayari sa huling araw, mga kapatid, yung fullness ng manifestation ng gifts, ng kapangyarihan ng Panginoon, kikilos sa ating kalagitnaan. At pupurihin mo yung Panginoon. Bakit? Hindi yan mag-edify lang sa iyong sarili, kundi just to edify the church para sa ikalalago at ikatatapag ng bawat mananampalataya. Praise the Lord ka mga kapatid. Bakit? Nangyayari na yung sinasabi ni Yesu Cristo at ng mga kasulatan. Sa iyo, hindi sa iba. Hinihintay ba natin yon? Hintay natin yun kasi pag yung dumating, yung sign na darating talaga yung Panginoon. Ito hindi na nga nangyari sa atin. Ang sabi niya, yung mga yon, non-producing the power of God, than abiding in the Word of God. Hindi rin sumusunod sa salita ng Diyos. Each one differing from the one before him and adding what he desires as though he were God. So ang problema ng religion na yon, siya nga yung kapalit ng Diyos, ibabaw ng mundo, so nawala na rin ang kapangyarihan kasi inaako niya eh. Tayo hindi natin inaako yung ganung bagay. Ang inaako natin, tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo yung Diyos mismo. Although sabi ng Bible, ye are gods. Small g. At sabi ni Jesus Christ, di ba sinabi ng kasulatan na ang dat na salita ng Diyos ay mga Diyos din naman? Tama? Basa niyo yan? So, dinatan tayo na salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, ayun yung Diyos. Ang wisdom ng Panginoon, hawak mo ngayon. Tama? Imagine niyo yung utak ng Panginoon, yung isip ng Panginoon, yung wisdom ng Panginoon, hawak mo ngayon. Hindi ba natutuwa? Hindi ka ba nagagalak?
Kung hindi tayo nagagalang mga kapatid, hawak mo yung wisdom ng Diyos. From the beginning unto the end, hawak mo ngayon. Kaya hindi ka nag-worry na baka dumating yung time na magkagulo. Hindi, alam mo na yan, na magkakagulo talaga. Bakit? Yung wisdom and mind of God ay hawak-hawak mo ngayon. Tama ba mga kapatid? Sabi niya, God is not in it. So yung sa dating mga religion nyo, God is not in it. Wala doon yung Diyos. But, He is in His messenger, and He who would have the fullness of God. Oh, nakita niyo mga kapatid? He who would have the fullness of God would follow the messenger, as the messenger is a follower of the Lord by His word. Gusto ko paano sumunod ang mensahero sa Panginoon, ay gayon din tayo susunod sa mensahero. Bakit ang tinuturo ng mensahero ay yung nagpadala dun sa mensahero? Sabi ni San Pablo, sabi nga nung iba, sabi nga sa inyo, hindi sila sumusunod sa tao. Kaya ang linaw sinabi ni San Pablo, follow me as I follow Christ. Tama? Kaya susunod ka talaga sa tao na ginagamit ng Diyos. Romans chapter 8 verse 9, sabi niya, kapag walang espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya. So kailangan natin ng espiritu mga kapatid. Paano mo malalaman ang mga bagay na ito? Halimbawa basahin natin, 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Hanggang 12. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So, makikita niyo mga kapatid, sabi niya dito, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. So, kung may Espiritu ka ng Diyos, malalaman mo yung nauukol sa Panginoon. Pero unless na wala ka doon, hindi mo malalaman. Sabi niya, ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos. Tama ba? Ang tinanggap mo ba ay Espiritu na mula sa Diyos? Kasi kapag hindi ka sa Kanya. Upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. So yung Espiritu Santo pala mga kapatid, ibinigay sa iyo at sa akin, ito ay walang bayad. At kapag wala ka nito, hindi ka sa Kanya. So meron ba tayo Espiritu ng Panginoon? Meron tayo mga kapatid. Say amen. Kasi hindi mo makikilala ang mga bagay nito, hindi mo maintindihan ang mga bagay nito, maliban na may Espiritu ka ng Panginoon. So, hirap intindihan ng Biblia, tama ba? Nagbasa ka ng basa, katulad ka ng pinagaling ni Jesus. Nung pinagaling, nilagyan ng putik sa mata, nung pinadilat, anong nakita? Sabi niya, parang mga naglalakad ng mga punong kahoy. Tama ba? Diba, ganyan ba kayo nagbabasa naman sa mga relihiyon nyo? Nakikinig kayo ng mga sermon? Pero, yun lang napapakinggan nyo, halos hindi nyo maintindihan. Pero ang tinawag ka na dito sa totoong mensahe, lalo mong naintindihan, pagdilat ng iyong mata, lalo mong naintindihan ang banal na kasulatan. Sabi niya, nilagay niya, o dumilat ka, parang mga punong kahoy na naglalakad. Pumikit ka ulit. Dilat ulit. Ay, tao pala. Ha? nung pa nun eh, pikit pa yung mata mo. Dilat. Wala nang pagpapagaling eh. May gamot naman. So nakarinig ka ng mensahe, pumikit ka ulit, dumilat ka ulit. Ay, meron pala. Meron pala. Dati, ang alam mo, Trinity. Ha? 3 person in 1 God. Nung pumikit ka, dumilit ka ulit. Ay, hindi pala ganun. Isa lang talaga pala ang Diyos. At yun ay walang iba kundi si Yesu Cristo na nagkatawang tao. Dati hindi mo alam yung mga bagay na yun. Yung mga natatagong lihim ng Biblia, hindi mo alam dati. Nakala mo, apple pa rin ang kinain ni Eva. Tama ba? Pero nung pumikit ka at dumilat ka ulit, dumating ang katotohanan at ang kapahayagan sa iyo,
hindi pala mansanas ang kinain. Kasi nung kumain, hindi naman mansanas ang lumabas at sinapupunan ni Eva, kundi tao. Naintindihan mo ngayon na ganun pala ang nasusulat. Bakit ka mo naintindihan at naunawaan mo? Kasi before the foundation of the world, napili ka na ng Panginoon. Tandaan natin, sa akin Jesus Christ, hindi tayo unang pumili sa Kanya. Siya ang unang pumili sa atin. So anong magagawa natin? Pinili ka na ng Panginoon. Ayaw ka pa ba? Mangiina ka pa ba sa pananampalataya? Aalis ka pa ba? Magbabackslide ka pa ba? Kung ikaw mismo ang pinili ng Panginoon. Di ba? Ayaw mo pa ba nun? Nung nag-offer ang Panginoon ng magagandang bagay, ayaw mo pa ba? Tandaan natin, lahat ng bagay sa ibabaw ng lupang ito, sisirain ng kalawang. Lahat ng bagay na nandito na tinayo ng tao, masisira. At ibabalik ng Diyos lahat yan sa lupa. So anong magiging mo sa mga bagay yan? Anong makukuha mo? Anong mapapala mo? Kahit makuha mo pa ngayon, sabi ni Jesus Christ, mayaman ang sanlibutan, wala naman ng ating Panginoon sa iyo. Paano ng kaluluwa mo? Wala din. So ang sinisikap natin mga kapatid ay ang makasama sa pag-agaw. Makasama sa kaharian ng Panginoon kasi yun ang pinakapag-asa lamang natin. Walang iba. Ang ating Panginoon sa Kristo. So sa gabi ito, maraming salamat sa ating Diyos sa kanyang banal na salita na bawat isa ay mag-ilaw tayo mga kapatid sa ibabaw ng mundong ito ng madilim. Nadala-dala natin yung ilawan at hindi ito magdilim sa mga tao. Salamat sa Diyos. So pakisama po sa inyong panalangin ng Diyos po ang magbigay ng sapat na kaalaman upang makapasa sa midterm exam. At ang Diyos din po ang patuloy na magpalakas ng aking pananampalataya. Sa Diyos po ako nagbabalik ng papuri at pasasalamat. Ito ay prayer request ng Brother Rap. So wala na tayong prayer request, ay patuloy nyo rin kami isama sa mga panalangin mga kapatid na ang Diyos ang patuloy na mag-provide ng mga pangailangan. Sa darating na gawain natin, ang Diyos ang mag-ingat sa akin sa pagbiyaya tayo. Panalangin natin na hindi tagulan. Sa December, kasi usually pag December sa Bicol ay tagulan. Kasi isama natin sa panalangin na hindi siya tagulan. Ingatan tayo ng Diyos sa pagbiyaya natin sa gawain. Naging matagumpay ang maging gawain natin, naging pagpapalo sa bawat isa. Sa gabi ito tayo awit ng awitin. Ano tayo manalangin sa Diyos. Awitin natin ang mga Christ is the answer. Christ is the answer.
tayo. Lord God, kami patuloy na papasalamat sa biyaya sa amin, sa iyong mga katungunan sa aming mga panalangin. At dalangin namin, O Lord God, na kami patuloy na mag-ilaw sa ibabaw ng sanlibutan ito. Ang dalangin namin, O Lord God, na ikaw siyang patuloy na kumilos sa aming buhay. Ang iyong banal na Espiritu Santo, ang patuloy na mag-guide sa amin at makita ng mga tao, Lord God, na pinaglilingkuran namin Diyos ang buhay. Lord, nawang yung banal na dugo ang siyang patuloy na magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Lord, wala kami ibang pag-asa kundi ikaw lamang. Lord, ang dalangin namin na patuloy mo kami patnubayan sa pananampalataya. Patuloy mo kami bigyan ng kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. At nawa ang bawat gawain namin sa dapat nito ay patuloy na maging pagpapala at kalakasan sa bawat isa sa amin. Lord, sa gabi ito, sa kami nagbabalik na katastasang pagsamba at papuri sa iyong matamis na pangalan ng Jesus Cristo. Ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing praise. Yes, Lord. Hallelujah. And I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Yes, Lord. Hallelujah. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My destiny from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I believe you came for us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My destiny from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa mayang mensahe na pinagkaloob niya sa atin. God bless you, Brother David. Tayo po'y darapon na sa huling bahagi ng ating gawain ng pagbibigay kaloob habang inawit natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His goodness, Jesus His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Bilang pangulit yung panalangin, nais na ibigay kay Brother John Paul upang siyang mga nasa panalangin. Tayong lahat ay lubot manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na kagpakila, Panginoon, kami nagbabalik ng papuri. Salamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa iyong katastaasang pagsamba at papuri sa gabi nito, Lord God, na narito, Panginoon, na ihayag, Panginoon, ang kapangyarihan
kapangyarihan na sa iyong mga salita, Panginoon. Narito, Panginoon, nagkatipon-tipon ng iyong mga anak, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ng bawat isa ay pagpalain mo, Panginoon, na hindi lumabas sa bahay sa sambahan nito, Lord God, na iyong Panginoon, kundi Lord God, tangan ang biyaya na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, alalahanin mo, Panginoon, ang iyong mga ginamit, Panginoon, mula sa tagapanguna, Panginoon, hanggang sa ginamit mo, Panginoon, ang kahit ang salita, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, Lord God, wala ka lang ito, Panginoon. Kaya sa iyo namin, ito ang pinatiwala, Panginoon. O Lord, ang bawat isa, Panginoon, narito, O Lord God, bawat isa, Panginoon, ay may kahilingan sa iyo, Panginoon. Dalangin ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na makatagunan, O Lord God, at aming makamtan, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, sa mga biyayang narito, Panginoon. At dalangin namin na ipagkaingatan mo po ito, Panginoon. Walain ang bawat sa pagbigay ng Panginoon. O Lord, sa gabing ito, dalangin din namin, Panginoon, ang pag-iingat muli, Panginoon, sa aming pag-uwi, O Lord God. Lord, walang kasiguraduhan, Panginoon, sa daan. Ngunit, Lord God, sa iyong mga kamay ay tanging ang sigurado lamang, Panginoon. Kaya, Lord God, pinagkakatiwala namin ang bahagi nito sa iyong takilang pangalan, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, pag-imanin mo ang bawat sa pagmamahalan, Panginoon. Pag-imanin mo, Panginoon, sa biyaya, O Lord God, na natatumumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa gabing ito. Sa iyo ang kaparan, pasalamat sa ipagkakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Maraming Diyos na pagligtas. Amen. Amen. God bless you, Brother Nato. God bless you, brothers and sisters. Tapos na po ating gawain. Tayo po yung magkamayan habang inawit natin ang Oh, I Love You with Love. I keep on